Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Rob. Taong 1990. Probinsya ng Nueva Ecija. Nang mga panahong ito, kasalukuyang nagbibinata na si Rob. Bata pa lamang ay talagang masasabing napakapilyo dahil lumaki itong walang kinakatakutan. Maging ang mga matatanda sa lugar, nagagawa nitong sabihan ng mga pabirong linyahan. Minsan nakakagawa rin ito ng mga bagay na ikinakasama ng loob ng mga tao sa paligid. Dahil sa pag-uugali ng binata, kilala ito sa barangay ngunit marami pa din ang nakikipagbarkada. Dahil kahit papano, maayos naman ito kung makisama. Pili din naman ang pinagtitripan niya, kaya hindi lahat ay kontra sa binata. Ang mga magulang naman nito ay hindi gaanong nakikialam sa kanya dahil pagod na din sila sa kakapayo. Samantala, ang tahanan ng binata, napapalibutan lamang ng kakaunting kapitbahay. Isa na dito ang tahanan ng matanda na si Mang Pitong. Ito ang nag-iisang albularyo sa lugar. Mag-isa na lamang itong namumuhay dahil ang mga anak may sarili ng mga buhay at lahat ay nakatira sa malayong lugar. Sa edad na 80 ay masasabing malakas pa ang matanda dahil kaya pa nitong manggamot. May ilan pa ding pumupunta upang mapagaling ang karamdaman. Ayon sa mga matatanda na halos kaedaran lamang ni Mang Pitong, noong kabinataan ay naging isang dalubhasa itong albularyo. Ngunit dahil dumadagdag na ang edad, nabawasan na rin ng lakas. Unti-unting nawawalan ng lakas lalo na sa pagsasagawa ng ritual. Ang tanging tinatanggap na lamang na gamutin ay mga may karamdamang tipikal, kagaya ng kulam. Ngunit hindi na kinakaya ng matanda ang sapi. Maayos naman kung makisama si Mang Pitong sa mga kapitbahay. Kaya halos lahat ng mga ito, kabilang na ang mga magulang ni Rob, ay tumutulong sa matanda. Lalo na sa mga oras na kinakapos ito sa makakain. Maging si Rob kahit pilyong binata, bahagyang lumalambot ang puso para kay Mang Pitong. Ngunit may mga oras pa ring hindi niya mapigilan ang kapilyuhan. Kaya nakakagawa pa rin ng kalokohan sa matanda. Kagaya na lamang noong isang araw habang abala si Mang Pitong sa panggagamot sa mga pasyente. Pumasok si Rob sa tahanan ng matanda. Dahil alam nito ang pintuan sa kusina, kung saan hindi makikita ng matanda ang pagpasok. Doon dumaan ang binata at nang makita ang mga botelyang nakapatong sa lamesa, kinuha ito lahat ni Rob, dinala sa tahanan. Walang kaalam-alam ang binata na ang mga boteng iyon ang gagamitin sa kada pasyenteng nakapila. Kaya naman ang mismong araw na yon, humingi na lamang ng paumanhin ng matanda. Hindi na ito makakagamot pa dahil wala na ang mga langis na ipanghihilot. Hindi kalaunan, nalaman naman ng matanda ang lahat ng ginawa ni Rob. Kaya kinumpronta niya ang binata. Ngunit tanging pangaral lamang ang nasabi at walang bahid ng anumang galit. Magmula ng araw na yon, hindi na gumawa pa ng anumang kalokohan ang binata kay Mang Pitong. Hanggang sa sumapit ang isang araw, habang naglalakad si Rob sa bakuran ni Mang Pitong,
Napansin nito ang nakahigang matanda sa bakuran. Batid sa mukha ni Mang Pitong na may nararamdaman itong kakaiba. Kaya naman nilapitan na ito ng binata. Paghawak sa katawan ng matanda, kaagad niyang nalaman na inaapoy ito ng lagnat. Kaya tinulungan niya si Mang Pitong na makapasok sa kwarto para naman makapagpahinga ng maayos. Nang makahiga na sa silid, kaagad namang tinanong ni Rob ang matanda kung ano ang kailangan para mailagay niya sa tabi. Pakikuha nga iho yung batya sa kusina at kung maaari, lagyan mo ng tubig. Isama mo na rin iho ang botelyang kulay itim na nakapatong sa lamesa. Maraming salamat ha. Wika ni Mang Pito. Kaagad namang sumunod si Rob at madaling nakuha ang mga iniutos ng matanda. Sa pagbalik doon, inuutos ng matanda na patakan ng 3 beses ang batsyang may tubig. Matapos yan, pinatitig ng matanda si Rob sa tubig at ganoon na lamang ang pagkunot ng noo. Nang hindi sariling muka ang nakita sa refleksyon, kundi muka ni Mang Pitong. Teka, bakit po ganito to, Mang Pitong? Ano pong nangyayari? Tanong ni Rob. Ngunit ngumiti lamang ang matanda habang sinasabing bayad niya ito dahil sa kabutihang pinakita ni Rob. Hindi naman naintindihan ng binata ang sinasabi ni Mang Pitong. Kaya kagad itong nagpaalam na aalis na. Kahit papano, nakakaramdam ng takot si Rob gawa ng hindi malaman kung paano nangyari ang nakita. Pagka-uwi sa tahanan, dala ng kuryosidad ay tumingin muli sa salamin si Rob para kumpirmahin ang nakita. Napapikit na lamang ito nang muling lumabas sa refleksyon ng salamin ang mukha ni Mang Pitong. Sa loob ng binata, may nangyayaring kakaiba kaya hindi na ito mapakali. Bagamat nag-aalala, hindi naman pinapahalata sa mga magulang ang nararamdaman. Matapos na paulit-ulit na tignan ng sarili, natulog na lamang ito. Naisip na baka dala lamang iyon ng alak sa katawan. Dahil noong nakaraang gabi ay magdamag siyang uminom. Nang sumunod na araw, ganun pa din ang refleksyon na nakita ni Rob sa mga salamin. Inaamin niyang nababagabag na siya sa mga nakikita. Kaya minabuti ni Rob na puntahan ng matanda. Sa pag-uusap ng dalawa, muling pinatitig ni Mang Pitong si Rob sa tubig. Ngunit sa puntong yon, wala nang kakaiba pang napansin. Matapos ay kagad nang umalis ang binata. Nakakaramdam din siya ng inis sa matanda dahil tila pinaglalaruan siya nito. Magmula ng araw na yon, hindi na muli pang bumalik sa tahanan ni Mang Pitong ang binata. Hindi na din niya magawa pang tumingin sa salamin dahil sa takot na baka muli na namang makita ang refleksyon ng matanda. Kagaya ng dati, nagpatuloy lamang si Rob sa pakikipagkapit-bahay, paggawa ng kalokohan at pakikipag-inuman sa mga barkada sa barangay. Hanggang sa sumapit ang isang araw, kumalat ang balita sa lugar. Patay na si Mang Pitong. Bagamat paulit-ulit niya itong naririnig hindi naman nagka-interes pa ang binata na dumungaw man lamang sa labi ng matanda. Ayon kay Rob, natatakot ito na baka magkaroon na naman ng kakaiba kapag nilapitan niya ang bangkay ng matanda. Sa pagdaan ng mga araw, habang tahimik na nakaburol ang mga labi ni Mang Pitong, ay siya namang pagkalito ng isipan ni Rob dahil hindi na malaman ang nararamdaman. Tuwing nag-iisa,
May kung anong bumubulong sa kanya na pumunta ng simbahan. Paulit-ulit na kusang nag-uusal ang isipan ng mga panalangin. Dahil sa nararamdaman, halos napapapikit na lamang si Rob. May mga oras di na kusa na lamang siyang dinadala ng sariling mga paa sa simbahan. Ayon sa binata, alam niya sa sarili na maaaring inuusig na siya ng konsensya ng mga panahong iyon. Matagal-tagal na din magmula nang makapagsimba, kaya sumagi sa isipan na baka ito ang rason sa mga nararamdaman niya. Ngunit dahil sa mas umiiral ang pag-iisip na mga pwedeng masasabi ng mga tao, mahirap mang kontrahin ang sariling konsensya. Mas pinili pa ring panindigan ni Rob ang pagiging matapang sa mata ng tao. Kaya pinilit niyang hindi pumunta ng simbahan. Samantala, hanggang sa mailibing ang bangkay ni Mang Pitong, hindi man lamang dumungaw si Rob. Hindi na ito nag-abala pa dahil hindi naman niya kamag-anak ang matanda. Hanggang sa sumapit ang isang araw, na kailanman ay hindi inaasahang mangyayari ni Rob. Bandang 4:00 ng hapon, habang naglalakad sa tabing ilog ang binata, naabutan nito na nagtitipon ang mga tao. Dito nasilayan ng sariling mga mata ang paglutang ng isang katawan ng binatang lalaki. Sa pagtatanong ni Rob, napag-alamang sinapian ito ng demonyo, kaya nagagawa nitong lumutang sa ere. Dala ng kuryosidad, nilapitan ito ng binata at tinitigan. Habang patuloy sa pagtitig ay may mga usal muli na kusang pumapasok sa isipan. Kaya sa gitna ng mga tao, napapikit na lamang si Rob. Maging siya ay hindi naman naiintindihan ang mga salitang yon. Ayon sa kanya, ibang lengguwahe ang naririnig. Maya-maya pa, sa muling pagdilat muling tinitigan ang katawan na nakalutang. Diretsong sinabi sa isipan na makakababa na ito sa lupa. Ganun na lamang ang gulat na naramdaman niya dahil biglang umayon ang nangyayari sa katawan ng binata. O ikaw may gawa na ano? Nakita ko eh. Kitang-kita ko kung paano mo inrasyonan yung katawan ng lalaking yan. Albularyo ka ba, iho? Pabulong na wika ng lalaki sa kanya. Tinitigan lamang ito ni Rob. Hindi na nagbitaw pa ng kung anong salita. Alam niya sa sarili na maaaring siya nga ang may gawa ng biglaang pagkahulog ng katawan ng sinapian. Dahil nagkakagulo na ang mga tao, nagkaroon na rin ng malay ang binatang lalaki. Naglakad na papalayo si Rob at ng mismong araw na yon, kagad na nagpasya ang binatang umalis muna sa lugar dahil kung ano-ano na ang nararamdaman. Nagpaalam ito sa mga magulang na mananatili na muna sa poder ng tiyahin sa Karatig probinsya. Wala namang pagtutol ang mga ito, kaya madaling nakalayo ang binata. Sa paglipas ng mga araw, dahil nakikitira lamang si Rob sa poder ng kamag-anak, hindi naman ito malayang gawin ang lahat. Laganap sa lugar ang usap-usapan patungkol sa mga masasamang loob, kaya halos palagi anding nasa loob lamang ng tahanan. Isa sa mga naging napakahirap sa binata, ang paulit-ulit pa ring bulong ng mga panalangin sa isipan. May mga gabi na hindi malaman ang gagawin, kaya halos hindi na rin siya nakakatulog. Wala naman itong sinasabi sa mga kasama sa tahanan dahil nahihiya ang binata sa mga kasama. Hanggang sa sumapit na lamang ang isang araw na hindi nakayanan ng katawan ni Rob ang pagod sa pakikipaglaban sa mga nararamdaman.
Kaya umuwi na rin ito sa sariling tahanan. Pagka-uwi, hindi na nagdalawang isip na ipagbigay alam sa mga magulang ang totoong nararamdaman. Dahil kahit papano, may alam rin ito patungkol sa mga albularyo at sa kwentong engkanto. Kagad namang dinala si Rob sa puntod ni Mang Pitong. Dito ay humingi ng tawad ang binata sa matanda dahil hindi man lamang siya dumalaw sa burol. Hindi man ako sigurado, ngunit maaaring ang nararamdaman mo, Rob, paraan ng pagsali ng matanda sa iyo ng kakayahan sa panggagamot. Napaka-imposible lamang dahil sa dinami-dami ng pwedeng mapagpasahan. Ikaw pang walang takot sa Diyos at respeto sa tao. Hindi sa iniinsulto kita, anak, pero yan ang nakikita namin sa iyo. Baka nga ito na ang paraan ng matanda para tuluyang kang magbago. Wika ng tatay ni Rob. Dahil sa narinig, hindi naman nagsalita pa ang binata. Bagkus ay nakinig lamang ito sa patuloy na pagpapaliwanag at pangaral ng ama. Matapos yon, pumunta ang dalawa sa kakilalang albularyo para magpatulong sa nararamdaman ni Rob. Katulad ng sinabi ng ama, ganun din ang naging pahayag ng albularyo. Sa'yo nananahan ang kaluluwa ni Mang Pitong. Hindi mo man sa akin sabihin. Pero alam ko na naranasan mong makita ang refleksyon ng matanda sa salamin. Imbes na sarili mo ang dapat makikita. Makinig ka sa akin, iho. Bibihira ang mga napapasahan ng kakayahan ng albularyo. Madalas sa mga ito ay inaaral pa para magkaroon ng kakayahan sa panggagamot. Maswerte ka, bata. Dahil nasa katawan mo na ang pagkatao ni Mang Pitong. Hayaan mo lamang ang sarili mo. Damhin mong maigi. Huwag mong labanan dahil ikaw lang din ang mahihirapan. Bigyan mo ng pagkakataon dahil kahit kailan, hindi naging nakakahiya ang misyon na matulungan ang kapwa at taong nangangailangan ng kagamutan. Wika ng manggagamot. Dahil sa mga narinig, bahagya namang napaisip ang binata. Sa tinagal-tagal ng panahon na puro kalokohan lamang ang ginagawa sa buhay, bigla na lamang umiral ang pagiging malambot ng puso. Samantala, nagpatuloy lamang sa pagsasalita ang albularyo. Hindi nagtagal, bago pa man tuluyang umalis sa poder nito, nagpasya ang binata. Nasusubukan niyang tahakin ang landas na pinagkaloob ni Mang Pitong. Dahil dito, natuwa naman ang manggagamot. Nag-abiso na kinakailangang manatili ni Rob sa poder ng 3 buwan para sanayin ang katawan lalo na ang emosyon at isipan sa panggagamot. Hindi naman tumanggi ang binata. Kinaumagahan na nang bumalik sa manggagamot. 3 buwan ang pananatili ni Rob para makabisa ang mga kinakailangang gawin sa panggagamot. Sa maikling panahon, kaya na nitong matutunan ang lahat. Dahil dati nang nakasapi sa katawan ang kaalaman ni Mang Pitong. Nang mga panahong naroon sa poder ng manggagamot, doon lamang napag-isip-isip ng binata na halos ilang taon. Wala siyang ibang ginawa kundi lumayo sa Diyos. Kagaya ng nakatakdang mangyari, dumating ang araw na tuluyang naging manggagamot si Rob. Bagamat hindi lahat ay naniniwala dahil sa nakaraan ng binata, ngunit napatunayan naman ito ng sunod-sunod na may magamot si Rob sa lugar. Hindi kalaunan, kahit papano naging isa ng sikat na manggagamot ang binata sa lugar. Maging ang mga magulang ni Rob ay nakakaramdam ng tuwa para sa anak.
dahil napakalayo na nito sa dating pag-uugali. Kaya naman labis ang pasasalamat niya sa yumaong si Mang Pitong. Ngunit dito sa mundong ibabaw, hindi nawawala ang temptasyon na pagsubok ng Diyos. Isang araw, isa sa mga kababata ni Rob ang muling bumalik sa lugar. Dahil kaparehas ito ng dating ugali ng binata. Wala itong ibang ginawa kundi pagtawanan at laitin ang pagiging albularyo ng dating siga sa lugar. Hindi naman ito pinatulan pa ni Rob. Hinayaan na lamang sa mga ginagawa at pinagsasabi. Kahit maraming sinasabi sa kanya ang kababata, ngunit palagian itong dinadalaw si Rob sa pinatayong pagamutan. Sa araw-araw na pagdalaw nito sa binata, inamin din ni Rob na unti-unting muling bumalik ang dati niyang pag-uugali dahil sa temptasyong dala ng kaibigan. Hanggang sa hindi na napansin sa sarili na siya na mismo ang kumontra sa ginagawa, hanggang sa tumigil na rin ito sa panggagamot. Ngunit isang araw, kusang kumalas ang kaluluwa ni Mang Pitong sa katawan ng binata dahil sa muli itong nag-asal demonyo. Bukod sa paggawa ng masamang gawain, gumagamit na rin ng mga ipinagbabawal na gamot ang binata. Lalo pang nakapagpatiwalag sa pananampalataya nito nang akayin ng kaibigan si Rob na sumamba sa itinayong simbahan ng mga demonyo. Dahil lulong sa bisyo at masamang gawain, hindi na namalayan ng binata na sunod na araw. Demonyo na pala ang niluluhuran at dinadasalan. Dahil sa sobrang pag-aalala ng mga magulang, sa pilitang dinala ng mga ito si Rob sa pinagkakatiwalaang albularyo. Pagkarating doon, wala namang ibang sinabi ang manggagamot kundi tuluyang nanalo ang demonyo sa katawan ni Rob. Dagdag pa nito na ang mga taong pinaiisahan ng kaluluwa ng albularyo ay talagang malapit sa temptasyon, lalo na ng mga demonyo. Dahil hindi buo at mahina ang naging pananampalataya ni Rob, naging marupok ito. Tuluyan ng nakuha ng demonyo ang katawan ng binata. Samantala, maging ang manggagamot, nahirapang mabawi ang katawan ni Rob sa nilalang dahil napainom na ito ng kaibigan ng uri ng langis na pang-akay sa tao. Pasalamat na lamang ang binata dahil hindi sumuko ang mga magulang sa paghahanap ng makakagamot sa kanya. Halos 1 taon ang lumipas bago tuluyang nakabalik sa sarili si Rob, kung saan-saan din nakarating bago tuluyang nagamot. Sa muling pagbalik sa wisyo, hindi naman ito ginusto pang balikan ang pamumuhay ng albularyo. Sinabing hindi siya karapat-dapat at likas na mahina ang pananampalataya sa Diyos. Hindi naman nagpumilit pa ang mga magulang dahil kahit anumang mangyari, tanggap nila ang katauhan ng sariling anak. Pinili ng binatang mamuhay ng normal, ngunit isinasabuhay nito ang lahat ng mga natutunan patungkol sa itinuro sa kanya ng kaluluwa ni Mang Pitong. Sa paglipas ng panahon, doon lamang niya nalaman, maniwala man kayo sa hindi, ang kaibigang dumalaw kay Rob noong manggagamot pa, isang nilalang na nagwangis tao lamang. Nakumpirma na lamang ito ng 1 beses. Pumunta siya sa mga magulang ng kababata. Ipinagbigay alam ang pagsamba nila sa demonyo. Ganun na lamang ang pagkabigla ng mag-abiso ang ina. Matagal nang patay ang anak.
dahil sa isang malagim na aksidente. Doon lamang napagtanto ni Rob na isa talagang pagsubok ang pinagdaanan sa kamay ng demonyo. Bagamat masasabing hindi nanalo sa pagsubok, masaya pa din siya sa mga natutunang aral nang dahil lamang sa pagsapi ng kaluluwa ng albularyo. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Saul. Taong 1982. Probinsya ng Samar. Saan na naman ba tayo pupunta, Saul? Diyos ko, ang dilim dito. Saka, anibersaryo natin Bakit dito mo ako dinala? Sa sementeryo? Diyos ko, ano bang gagawin natin dito, Saul? Tanong ng kasintahang si Mercy. Kalma, masaya to. Sabi nila pag Biyernes at bilog ang buwan, maraming nangyayaring kababalaghan sa sementeryo. Alam mo naman, matagal ko nang pangarap na makita ang itsura ng maligno, mga kaluluwa, tsaka mga aswang. Malay mo, meron dito. Tugon ni Saul. Nababaliw ka na ba? Sa dami ng pwedeng pangarapin, makakita ng kampo ng demonyo ang gusto mo? Hindi naman tama yan. Tsaka naniniwala ka dyan? Katang-isip lang yan. Gawa-gawa lang ng malawak na isipan. Hahanapin mo at isasama mo pa talaga ako? Nako, wag ka nga mag-inarte. Gusto mo lang ako masolo Huli naman Uuwi na ng probinsya ang kaibigan ko sa mahal na araw. Meron daw magandang isla Gusto mo sumama? Naghahanap kami doon ng aswang sa mga engkanto. Sabi pa niya, magaling na albularyo yung tatay niya. Kaya tara, sama tayo. Nako, bahala kayong magkaibigan. Isa din yan Imbis na sawayin ka, sinasabayan pa yung kabaliwan mo. O siya, sige. Saan tayo nito tatambay? Sana man lang naghanda ka ng mauupuan natin habang naghahantay. Nako, kung hindi lang talaga kita mahal, iiwanan na kita Tugon ni Mercy. Naglatag ng banig ang dalawa sa gilid mismo ng libingan. Wala namang nagawa ang dalaga kundi sabayan si Saul. Hindi man gusto ng kalooban, umaasa na lamang si Mercy na magising sa kalokohan ang nobyo. Madaling araw bago umuwi, pansin sa mukha ni Saul ang lungkot nang hindi mapatunayan ang pinaniniwalaan. Ganun pa man, hindi ito dahilan para tuluyang mawala ng gana ang binata. Bagkus, nagbigay pa yon ng lakas sa kalooban. Ilang araw ang lumipas bago ang araw ng biyahe kasama ang kaibigan. Muling inaya ni Saul ang dalaga kung gusto ba nitong sumama sa kanila. Sa pangalawang pagkakataon, napapayag naman niya si Mercy. Alam niyang hindi siya matitiis ng kasintahan. Niyakap niya ito ng mahigpit at nagpasalamat. Hanggang sa sumapit ang tinaktang araw, magkasama ang magkasintahan pati na rin ang kaibigang si Roger. Kasama naman itong uuwi ang nakababatang kapatid. Matutuwa si nanay na may kasama kami sa biyahe. Siya nga po pala, Ate Mercy. Isuot mo po to. Kakaiba po ang mga taong makakasalamuhan natin. Maninibago po kayo kung wala po kayong proteksyon. Wika ng kapatid ni Roger na si Carla. Kwintas na may maliit na bote at may lamang likido sa loob. Ano ito, Carla? Saan mo nabili? Maganda siya Saka may krus na gawa sa kahoy.
Paano kaya yan naipasok sa ganito kaliit na lagayan? Tugon ni Mercy. Carla, hindi basta sinusuot yan ha. Lalo pat malakas ang kargang dasal ng kwintas na yan. Ang totoo, lahat kami may ganyan. Gawayan ni tatay pang taboy sa mga negatibong enerhiya eh. Saka, malalaman namin kung may mga hindi pangkaraniwan sa paligid. Wika ni Roger. Bakit ako wala? Bigyan niyo din ako. Baka mamaya mausog din ako eh. Ang dami pa namang matanda na kanina pa dumadaan sa harapan ko. Saka pare, bakit ngayon mo lang yung pinakita sa akin ha? Ang tagal na nating magkasama eh. Teka, parang may nakita din akong kagaya nito ah. Oo, natatandaan ko. Sa harap ng simbahan ng Quiapo. Pero maiba nga ako. Kayong dalawa. Magsasalita pa sana si Saul. Ngunit nagulat siya nang may umubong matanda sa gilid. Napansin nilang nakatitig ng masama sa kanila ang matanda. Maagap namang nag-usal ng proteksyon si Roger. Ramdam niya ang malakas na presensyang taglay ng matanda at maya-maya lang. Nakangisi na itong tumalikod at papalayo sa kanila. Napabuntong hininga naman si Roger at tinignan ang reaksyon ng mga kasamahan. Mas pinili niyang wag ipaalam sa mga ito lalo na kay Mercy. Nararamdaman niyang hindi mapakali ang dalaga. Matatakotin ito kaya ayaw niyang dagdagan pa ang isipin ni Mercy. Mula Manila papunta silang Samar. Ilang oras din ang biyahe bago maabot ang pantala ng lugar. Hindi naman naging mahirap ang paglalakbay dahil may dalang sasakyan si Saul. Inabot na sila ng halos 2 oras bago maabot ang lugar ng kaibigan. Sa paglalarawan ni Saul, walang masyadong kabahayan dahil malalapad ang taniman ng palay sa lugar. Kung may mga bahay man, malayo ang pagitan. Ilang sandali pa napasok na nila ang isang maliit na eskinita. Sa gitna ng mga mayayabong na puno ng mahogani at aguho. Dagdag pa ni Saul, sa buong buhay niya ito na ang pinakamagandang lugar na napuntahan niya. Maya-maya pa, nahinto sila sa isang lumang bahay. Yari sa makalumang estilo ang gamit at pundasyon ng bahay na yun. Hindi bahay na bato, kundi kahoy na sobrang pulido ang pagkakagawa. Pagkababa pa lamang ng sasakyan, kagad naman silang sinalubong ng ina ni Roger. Diyos ko, Taboy. Ang mga anak mo. Carla, hindi ka man lang nagsabi na uuwi kayo. Sana nakahanda man lang kami ng tatay niyo. May mga bisita pala kayo. Roger, ito ba yung sinasabi mong kaibigan? Abay, napakagwapo ah. Nako, sige na't pumasok na kayo na makapagpahinga. Siya nga pala, iho. Roger, yung kwarto mo na magkaharap ang gamitin niyo ha. O siya, sige na't magluluto na muna ako ng makakain bago kayo magpahinga. Wika ni Nanay Alona. Abay, akala ko sa susunod pa kayo na taon magbabakasyon. Tsaka Roger, siguro naman alam mo na kung ano ang meron sa lugar natin. Pero usag ha, mamaya ko na kayo haharapin at aayusin ko pa ang mga alaga ko. Tugon ni Tatay Taboy. Sige po tay. Siyempre hindi ko po nakakalimutan ng mga bilin mo. Huwag kayong mag-alala tay. Ginagawa ko pa ang mga turo nyo. Siya nga po pala. May pupuntahan lang kami bukas ni Saul. Mamaya po pag-usapan natin. Gusto ko po muna magpahinga eh. Nakakapagod po ang haba ng biyahe. Tugon ni Roger. Napatango na lamang ang ama at iniwan muna sila para ayusin ang mga alagang manok. Pumasok na ang 4 sa silid.
Habang nag-aayos ng mga gamit si Mercy at Saul, napapagkwentuhan nila ang estado ng pamumuhay na meron ang pamilya ni Roger. Maliban sa tahimik lamang ang kaibigan, hindi ito nagyayabang maliban sa binibidang magaling na manggagamot ang ama. Ilang sandali pa kahit hindi pa nakabihis ang dalawa, bigla silang nakatulog dala ng pagod sa biyahe. Hapon na nang ginising sila ni Roger para makapananghalian. Abay, napasarap yata ang tulog niyo ha. Kanina ko pa hinanda ang pagkain. Hindi na tumainit. Hindi bale. Nagluto ako ng bulalo. Siguradong magugustuhan niyo yan. Saka, pasensya na sa lugar namin ha. Semana Santa eh. Wika ni Nanay Alona. Sakto. Paborito ko po ito. Siya nga po pala. Wala naman pong problema sa lugar niyo. Tahimik nga po tsaka sobrang linis. Lalo po tuloy ako nasabik sa sinasabi ni Roger. Ano tol? Nakapagpaalam ka na ba? Tugon ni Saul. Paalam saan? Wala pa namang ipinapaalam itong si Roger. Oo, tahimik at maganda ang lugar namin. Pero sa likod yan, maraming mga nakatagong lihim. Kahit sinong eksperto hindi yan maipapaliwanag. Kagaya na lang ng bahay na biglang umusbong sa burol. Sa kalagitnaan ng gubat at ang malalae, wala namang nakatira. Maraming nagsasabi na may mga sumubok ng pasukin ng bahay, pero hindi nakakalabas ng buhay. Kung meron man, baliw na nang makita. Sabat ni Tatay Taboy. Di ba tay, ang sabi bahay yun ng mga demonyo? Saka mga tao talaga no? Alam ng bawal aalamin pa. Sila lang din na nagpapahamak sa mga sarili nila. Di ba kuya? Wika ni Carla. Kagaya nitong nasa tabi ko. Gusto daw makakita ng totoong demonyo. Pangarap pang makakita ng aswang. Kung hindi niyo po naitatanong, yan po ang pinunta niya dito. Dagdag ni Mercy. Huwag mo nang pangarapin iho ang mga yan. Ang masasabi ko lamang sa inyo, mapanlin lang ang mga demonyo. Isipin nyo na lang, ano man ang hiniling nyo sa demonyo, ibibigay niya ito pero hindi para sa ikabubuti, kundi sa ikasasama ng tao. Saka hindi naman sa panghihimasok sa paniniwala ng iba. Walang kabuluhan ng utak ng tao kung ikakapahamak lang ang gagawin. Mahirap na. Nasa huli ang pagsisisi. Wika ni Tatay Taboy. Tatay, gusto lang naman ng kaibigan kong mapatunayan kung totoo nga ba yung mga nababasa niya at naririnig niya. Siyempre ako naman, buong buhay naranasan ko na yung mga misteryo na yan. Ang sa kanya lang naman, may gusto lang siyang patunayan kaya ako siya sinama rito. Huwag po kayo mag-alala tay. Ano man ang magiging resulta, mag-iingat po kami. Saka, ako tiwala ako dahil alam kong gagabayan mo kami. Tugon ni Roger. Pero anak, alam mo kung ano lang ang kaya kong gawin. May hangganan din ang kakayahan ko. Kaya sana, pagsabihan mo din yung kaibigan mo. Ikaw ang mas maalam sa lahat. Alam mo naman din ang nangyayari sa lugar natin. Sana lang mas isipin niyo ang ikabubuti ng lahat. Wika ni Tatay Taboy. Dito ipinaintindi ng ama ang lahat ng mga pinagbabawal sa lugar. Mas nanaisin niyang umiwas kesa mapasubo. Pero lahat ng mga paalala at babala, tila walang pinakinggan si Saul. Bagkus mas pinili niya ang sariling kagustuhan. Matapos kumain, pinili ng mga itong matulog. Ayon kay Saul, kailangan nila ng lakas para sa gagawing kinabukasan. Laking pasasalamat niya sa kaibigan na isinama sila nito sa lugar.
Dagdag pa ni Saul, ramdam na niya ang katuparan ng kanyang mga pangarap. Kinabukasan, maaga silang nag-ayos. Lahat ng pwedeng dalhin sa gagawing paglibot sa lugar, nilagay nila sa bag. Ni hindi na sila kumain ng agahan dahil ayon kay Roger, kailangan nilang umalis ng maaga para maaga ding makabalik. Akala ko ba kasama ako? Ngayon hindi naman pala. Saan ba talaga kayo pupunta? Huwebes Santo, hindi magandang gumagala. Narinig niyo ba si Tatay Taboy kahapon? Kayo talagang dalawa? Paano kung mapahama kayo? Isama niyo na lang ako para hindi ko kayo isumbong. Banta ni Mercy. Ate, delikado. Hayaan mo na sina kuya. Kaya nila yan. Saka kuya, mag-iingat kayo ha. Ang bili ni tatay. Teka lang, dalhin niyo na ito ha. Baka may makasalubong kayo na kung ano eh. Lagay niyo na lang po sa bulsa ninyo. Tugon ni Carla. Lana, bakit lahat ng mga lana nyo may halo na kung ano sa loob? Kagaya din ito nung binigay mo kay Mercy. Mas malaki nga lang ng kaunti. Saka napakabaho. Tugon ni Saul. Kunin mo na tol. Huwag ka nang maarte. Ayos lang yan. Mga halamang gamot yang nasa loob kaya mabaho. Pero grabe ang bisa niyan. Lalo pa sa mga masasamang nilalang ng dilim. Tugon ni Roger. Dahil maaga pa lamang ng mga oras na yon, hindi pagising ang mga magulang ni Roger. Hindi na sila nagpaalam dahil hindi siya papayagan ng mga magulang. Bago pa man umalis, nagbili na ang kaibigan ng mga dapat at hindi dapat gawin. Pero kahit anong mga bilin pa ni Roger sa kaibigan, hindi naman ito pinakinggan ni Saul dahil sa sobrang pagkasabik. Ilang sandali pa ang lumipas. Binagtas na ng dalawa ang lugar. Papasok sa masukal na kagubatan, hindi kalayuan sa tahanan. Sa pagmamasid ni Saul, nanlalaki ang mga mata sa mga lugar na nadadaanan. Walang sinabi ang syudad na kinalakihan. Tila paraiso ang nilalakaran niya dahil sa mga naglalakihang puno at mga bulaklaking halamang gubat. Mababakas din sa lugar na hindi masyadong napapasyalan ng tao. Ayon pa sa paglalarawan ni Saul, napakatahimik ng lugar. Huni lamang ng ibon at mga hayop sa paligid ang maririnig. Dagdag pa ng binata, buong buhay niya doon pa lamang nakaramdam ng kakaiba. Samantalang ang kaibigan naman, panay-tali ng mga damong dinadaanan dahil ayon kay Roger, kahit sa lugar na pinanganak hindi pa rin niya kabisado ang gubat. Mahigpit na ipinagbabawal ng ama ang mapadpad sa masukal na bahagi ng kagubatan. Sa paglilibot, nawili ang magkaibigan hanggang sa hindi na malayang naabot na pala nila ang sinasabing lumang bahay. Sobrang tahimik ng lugar hanggang sa biglang may lumabas na isang babae. Nagulat si Roger dahil hindi niya inaasahan. Totoo ang lahat ng kwento ng ama patungkol sa lumang bahay. Ngunit ang hindi niya lubos maisip, meron palang nakatira doon. Nilapitan nila ang tahanan at nagbigay galang sa babae. Magandang umaga ho. Napadaan lang kami sa lugar. Hindi po namin alam na meron pong nakatira dito eh. Ikinalulugod po namin kayong makilala. Wika ni Roger. Mukhang malayo pa ang pinanggalingan niyo ah. Hali kayo. Tuloy kayo sa pamamahay ko. Alam kong hindi pa kayo kumakain. Baka gusto niyo din munang magpahinga. Paanyaya ng babae. Sabay buka ng bibig na tila may binibigkas sa hangin.
Naku Tol, sige na kahit kape lang pwede na. Hindi man lang tayo nakakain o kape kanina eh. Naku, salamat po ah. May kape po kayo? Hindi na ako tatanggi. Mahirap na Tol. Mahaba din yung nilakbay natin ah. Kung hihintayin pa nating makabalik, siguradong madilim na pag-uwi natin. Tugon ni Saul. Wag na pare. Uuwi naman tayo mamaya eh. Tiisin mo na lang. Hindi natin kilala yan saka. Natigil sa pagsasalita si Roger na magsalita ang babae. Sumunod kayo sa akin. Lalo ka na. Muling wika ng babae sabay turo kay Saul. Tila nahipnotismo ito at hindi na nakapagsalita. Bigla na lamang sumunod sa babae si Saul. Akmang hahatakin pa sana ni Roger ang kaibigan. Ngunit huli na. Kaya kahit kinakabahan sa mangyayari, pinili na din ng binatang sumunod. Hanggang sa natuon ang tingin niya sa basang bahagi ng bag na nasa likod ni Saul. Sigurado siyang ito ang bote ng lana na binigay ng kapatid bago umalis. Natatapon dahil sa pagkulo na indikasyon na aswang ang nasa harapan. Nalalanghap na rin niya ang lana mula sa hangin. Dahil dito napausal na lang ng dasal pang proteksyon ng binata. Habang ang kaibigan naman, nakasunod pa rin sa babae na tila wala sa sarili. Hindi nagpapahalata si Roger sa nararamdaman. Bagkus pinili niyang kumalma. Lalo pat alam niyang papasok sila sa patibong. Nang tuluyang makapasok, pinaupo sila ng babae sa maduming upuan na tila ilang taon nang hindi nalilinis. Kalmado pa rin si Roger habang nag-iisip ng paraan kung paano sila makakalayo sa lugar. Alam niyang medyo mahina pa ang nilalang ng mga oras na yon. Kaya sinikap niyang makisabay muna sa galaw ng babae. At habang nagtitimpla ito ng kape, hinanda ni Roger ang sarili at mga pwedeng magamit. Nakakasigurado siyang may masama itong balak sa kanila. Ilang sandali pa nang nilapag ng babae ang dalawang tasa. Nanlaki ang mga mata ni Roger nang makita ang basong may kape na puno ng buhay na insekto. Kaya bago pa man inumin ng kaibigan, sadya nitong tinabig ang dalawang baso. Dahilan kaya natapon sa sahig ang laman. Bigla namang napaangil ang babae sa ginawa ng binata. Akala mo, madadala mo ako sa panlilinlang mo? Demonyo ka! Saul! Saul! Hoy tol, gumising ka! Wika ni Roger. Napilit tinatanggal ang pagmamanipula kay Saul. Hangal ka. Hindi yan susunod sa'yo. Sa'kin lang. Nananahimik ako dito. Bigla na lang kayong papasok sa lugar ko. Anong gusto mong gawin ko? Matuwa? Ihahapunan ko kayo ng kaibigan mo. Tugon ng nilalang. Tol, gising. Diyos ko, patawarin mo ako sa gagawin ko. Wika ni Roger sabay suntok ng malakas sa kaibigan. Nawala ng malay si Saul. Akmang magpapalit na ang nilalang kaya wala nang pagpipilian si Roger, kundi buhatin ang kaibigan. Ayaw niyang iwan lang si Saul. Ipinasan niya ito sa balikat at nagmamadaling lumabas. Labis ang takot at kilabot na nararamdaman ni Roger habang patuloy silang hinahabol ng nilalang. At dahil sa pagkataranta, hindi na niya alintana kung saan papunta. At kahit nahihirapang buhatin ang kaibigan. Habang tumatakbo, humihingi ito ng proteksyon sa Diyos Ama na bigyan siya ng lakas.
hanggang sa napansin niya ang tali na ginawang tanda palabas sa lugar. Ito ang naging gabay niya para makalabas sa loob ng kakahuyan. Pagod na pagod si Roger nang maabot ang bakuran ng tahanan. Malayo pa lamang ay sumisigaw na ito. Tulong! Tulungan niyo kami! Tay! Wika ni Roger. Diyos ko, Roger, anak. Anong... Pinagsabihan ko na kayo. Ang tigas talaga ng ulo niyo. Bilisan mo't ipasok mo yung kaibigan mo. Alona, maghanda kayo. Lagyan niyo ng harang lahat ng sulok at pinto ng pamamahay. Mahirap na. Utos ni Tatay Taboy. Pinagtulungan nilang ipasok si Saul na wala pa ring malay ng mga oras na yon. Pinakalma na muna ng ina ang anak habang tinitignan ni Tatay Taboy ang katawan ni Saul. Napasabi pa ito ng mabigat na salita nang makumpirma ang nangyari sa kaibigan ng anak. Diyos ko, ano pong nangyari sa kanya? Saul, gumising ka. Pakiusap. Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Diyos ko, tulungan niyo po si Saul. Wika ni Mercy. Magiging maayos siya. Huwag kang mag-alala. Sa ngayon, tulungan mo kami ni Carla sa paglagay ng harang sa mga pintuan at bintana. Padilim na. Delikado kung nagawang masundan ng nilalang sina Roger. Tugon ni Nanay Alona. Tay, buti na lang at naramdaman ko kagad. Tama po kayo. Demonyo nga ang nakatira sa lumang bahay sa burol. Ang kinakabahala ko, ano pag ginawa niya kay Saul? Tanong ni Roger. Sinabihan ko na kayo pero hindi kayo nakinig. Nawalan lang siya ng malay. Sa awa ng Diyos, maayos naman ang lagay ng kaibigan mo. Magsasagawa tayo ng pausok. Tinanggal ko na sa katawan niya ang marka na ginawa ng nilalang na humahabol sa inyo. Pasalamat kayo at may araw pa. Hindi agresibo ang mga demonyo kapag maliwanag. Hindi pa sila ganong kalakas. Sa ngayon, hayaan na muna nating makapagpahinga siya at ikaw din anak. Iligo mo muna yan. Lagyan mo ng kaunting asin ng batsa ng malinisan ng ora mo. Saka hindi nyo pala ito binigyan ng pangontra. Si Mercy. Tugon ng ama. Si ate po, pinasuot ko sa kanya yung kwintas ko. Pero si Kuya Saul po, maliban na lang sa lana. Nasaan na pala yun, Kuya? Tugon ni Carla. Nagwika naman si Roger na nasa bag at pagkabukas. Nakita nilang basag na ang boteng pinaglagyan ng lana. Napailing na lamang ang ama at nakakasiguro ito na malakas na aswang ang nakainkwentro ng magkaibigan. Dahil sa malakas na presensya ng nilalang, kaya sumabog sa loob ng bag ang boteng may lamang lana. Inayos ni Tatay Taboy ang laman ng bag. Gumawa na din ito ng karagdagang kwintas para may maisuot si Saul. Sa kabutihang palad, hindi na sila ginambala pa ng nilalang. Ayon kay Tatay Taboy, alam ng nilalang ang hangganan. Kaya hindi na nito sinubukan pang manggulo. Kinabukasan na ng umaga nang nagising si Saul. Matindi ang sakit ng ulo. May pasa din ito sa mukha na ipinagtaka ng binata. Mercy, nadisgrasya ba kami? Anong nangyari? Wala akong maalala. Saka bakit ang baho? May kwintas na din ako pareho mo. Wika ni Saul. Nako, hayaan mo na. Huwag mo nang alalahanin ang nangyari. Sigurado kong hindi ka maniniwala. Ginawang ka na din ni tatay kagabi ng pangproteksyon. Huwag kang mag-alala. Kahit ganyan ang amoy, ayos lang sa akin. Pareho naman tayo eh.
Tugon ni Mercy. Matapos ang araw na yon, nagpasalamat na sila sa pamilya ni Roger at nakabalik sa Maynila ng maayos. Kahit sa isip ni Saul, wala pa ring kasagutan ang tanong niya. Ayon sa kanya, hindi niya matandaan kung ano nga ba ang nangyari noong pinasok nila ang lumang bahay sa gitna ng kagubatan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.